Yo, ayun mga troops, grabe, nag-i-snow pa rin talaga. Pero mamaya na ako magsha-shovel, mamaya na ako magpapala. Ako alis lang muna. Sa downtown lang siguro, ikot lang konti. Tingnan ko lang kung ano itsura ng downtown ng Kamloops kapag ganitong nag-i-snow. So ayan, tingnan nyo, snow na naman. Mamaya na ako magpapala pagbalik ko kasi hindi pa tumitigil ang snow, ganun pa rin, babalik din to. So ayun mga troops, labas lang muna ako. Yan, dito ako nagpala kanina. Yan. Pupuno na naman. So ayan, nasa gitna lang ako ng kalsada ngayon naglalakad kasi sa gilid makapal na ang snow. Kaya pumapagitna na ako. Yan, bahala na yan, wala na magmadagsakyan. Tapos ayun si kuya, nagpapala na rin. Kanina kasabay ko rin yan magpala, ngayon nagpapala uli siya. Ayun nga mga troops, nandito nakarating na ako dito sa downtown. Bali bumaba na ako kagad ng bus para mapakita ko itong nakalagay na downtown Kamloops. Tapos ayun, ito binabaybay ko lang itong Seymour Street. Tapos kuha lang ng mga kunting video tapos picture sa mga magagandang nadadaanan ko. Ewan ko ba, bakit ngayon ko pa naisipan sa araw na ito gumala? Kung kailan napakalakas ng snow, tapos kung kailan ang kapal ng snow sa mga daanan. Tapos ito na yung First Avenue along Seymour Street. Tapos ayun, nakatawid na nga ako. Tapos ito sa may 2nd Avenue na to. Tapos ito dito ay yung St. Andrews. Ewan ko, simbahan siguro to. Tapos ayun, nandito na, papatawid na ako dito sa 2nd Avenue. Bali, dire-diretso ko lang tong Seymour Street. Ayan, 2nd Avenue along Seymour Street. Tapos pagkatawid ko nga dito sa 2nd Avenue ay ito na, makikita din dito yung Kamloops Museum. Tapos yun lang. Ang liit lang kasi talaga ng downtown ng Kamloops, walang masyadong mapapasyalan, walang masyadong mapupuntahan. Kaya ito, dumire-diretso na lang ako dito. Tapos ito, nasa kanto na ako dito ng 3rd Avenue. Bali, tatawid ako dun sa kabila kasi babaybayin ko naman yung 3rd Avenue. Tapos ayan, nakatawid na nga ako. Tapos ito, binabaybay ko na itong 3rd Avenue. Hindi na ako dumaan doon sa simbahan na pinupuntahan ko kasi medyo paakyat pa yon. Tapos ayan, picture na lang kasi nawala yung video ko sa lugar na yon. Na-delete ko nang hindi sinasadya. Tapos ito dito, nandito na ako sa may Victoria Street. Bali, itong Victoria Street naman yung babaybayin ko diretso. Ito kasing daanan na to, minsan ko lang tumadaanan. Hindi lang pala minsan, ngayon lang talaga kasi hindi naman ako masyadong dumadaan talaga dito. Kasi yung mga bus na sinasakyan ko kapag galing sa bahay papunta ng downtown ay doon lang naman sa may Seymour dumadaan. Tapos kapag pauwi naman sa bahay ay doon lang naman dumadaan sa may Lansdowne Avenue. Kaya ayan, minsan lang ako makadaan dito kaya dito ako naisipan na dumaan ngayon. Tapos ito, nasa Victoria Street pa rin ako pero ito nasa may 4th Avenue na. Tapos ayun, nakatawid na nga dito sa 4th Avenue pero sa Victoria Street pa rin. Tapos ito naman dito ay ang Kamloops Public Library. Bali nandito siya sa kanto ng Victoria Street tsaka ng 5th Avenue. Ayan, nakarating na pala ako dito sa 5th Avenue. Ayun, papatawid na ako. Tapos ayun nga, pagkatawid ko nga, ay may nakita ako dito ng Japanese restaurant. Naisip ko sana pumasok dito kumain eh. Tapos may nadaanan din ako kaninang ramen house. Naisip ko din mag-ramen. Kaso sabi ko may mga seafood naman ako sa bahay. Gagawa na lang siguro ako ng sarili ko. Sariling version ko na lang ng ramen. Kaya ayun, tuloy-tuloy na lang ng lakad. Tapos ito, nandito na ako sa may 6th Avenue. Tapos ayun, nakatawid na papunta dito sa Lansdowne Exchange. Sasakay na lang ang bus para pauwi na sa bahay. Yun lang, kunting gala lang. Bali, ilang part lang ng downtown Kamloops yung naipakita ko kasi ako'y umuwi na. Yun nga, pauwi na ako mga trops, malapit na sa bahay. Ito, naglalakad na, dito na ako sa may gitnang kalsada. Ganito kahirap dito, tingnan nyo. May isang ano dito na hindi makaalis dahil sobrang dulas ng kalsada. Yan, kanina pa yan dyan. Hindi pa rin siya makaalis. Ako dito na ako sa gitna ng kalsada, naglakad. Uy. Ayun nga mga troops, medyo matagal rin siyang na-stranded dito. Ayan, nakabalagbag na nga siya sa daanan. Dumudulas-dulas lang kasi yung gulong niya kasi sa sobrang dulas at kapal ng snow dito sa araw na to. Ayan, partida, naka-winter tire na yan ha. Tapos ayun, nakaalis na rin. Alright, let's go. Now it's safe to go. But still not for you, I guess. It's still there. Ayan, magpapala na naman ako. Pala-pala na naman. Ay, nako.
Tapos ayun nga mga troops, pagkarating ko nga dito sa bahay, bago ako pumasok sa bahay, ay ito, nagpala na naman uli ako. Ayan, saglit lang ako niyan sa downtown ha, saglit lang ako sa labas. Wala nga sigurong mga isang oras, tapos pagkabalik ko ay ganito, ang kapal na naman uli ng tambak ng snow dito sa parking area. Kaya ayan, pala-pala uli. Tapos kung nalaman ko lang pala ng maaga na ganito, yung pagpapala, na pwede pala tong gawing sideline. Nako, baka nag-sideline na ako, magpala dito sa mga ganito, mga parking area. Kanina kasi bago ako pumunta sa downtown, bago ko gumala, may kumakatok sa pintuan. Nagulat ako, may bata. Tapos nagtatanong kung magpapashovel daw ako dito sa my parking area. Sabi ko, hindi, ako na lang magpapala dyan. Tapos nitong pagka-uwi ko nga, habang nagpapala ko ay bigla ko siyang nakita uli. Tapos tinanong ko siya kung magkano naman ang bayad sa kanya ng pagpapala dito sa bawat isang parking area. Ang sabi niya, sa isang parking area daw ay nagbibigay minsan ng $50. Nako, putik na yan kung nalaman ko lang. Baka nag-sideline na rin ako ng ganun. Yun, sa kanya sa kalahating araw, nakalimang parking area siya, edi magkano din yun? Nasa $250 din yun. O, partida, kalahating araw pa lang yun, di ba? Kaya sa susunod na mag-snow uli ng malakas, alam ko na yung gagawin. Mag-iikot-ikot, magtatanong sa mga bahay-bahay na hindi nagsashovel sa mga parking area nila. Kung magpapashovel ba sila. Ayun, dagdag kita rin. Tapos, ayun nga, ito yung bata, nakipagkwentuhan uli sa akin pagkadaan niya uli. Tapos, tinawag rin siya dito sa kabilang bahay. Maipapagawa rin sa kanya. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you. Have a good one.